Psychological First Aid, Training for Field Workers. Who, where, and when. Para kanino, saan, at kailan ginagawa ang PFA? Simulan natin sagutin ang mga tanong. Una, para kanino? Ang PFA ay para sa mga taong nakakaranas ng isang nakaka-stress na pangyayari gaya ng sakuna, natural man o gawang tao, at sila ay nakakaranas ng matinding psychological distress. Ito ay maaaring ibigay sa mga matatanda at mga bata. To determine if someone is emotionally distressed or not can be tricky. Paano mo nga ba masasabi na distress ng isang tao? Ang distress ay malawak. Most can define distress as a sense of being overwhelmed with negative emotions or an indication of suffering. Sa ganong definisyon, masasabi natin na pwede tayo magbigay ng PFA sa kahit na sino na nakakaranas ng paghihirap sa kanilang mga nararamdaman. Tandaan na ang PFA ay hindi isang diagnostic tool kung saan kailangan may mga sintomas tayong nakikita na pwedeng parte ng isang mental health disorder. Ang PFA ay mga skills tungkol sa pagtulong sa isang taong nahihirapan, gaano man katindi ito. Ito ay dahil ang ating layunin sa PFA ay hindi para mag-diagnose at magbigay ng clinical na tulong, kundi magbigay ng praktikal na tulong at pagdamay. Pero, kailangan din natin tandaan na ang PFA ay hindi para sa lahat ng tao. Tayong mga tao ay may natural na kakayahan na makarecover o maging matatag sa isang sakuna. Ito ay kung kaya naman hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng PFA. Mayroon ding mga tao na sila mismo ay ayaw mabigyan ng PFA. Sa pagkakataong ganito ay hindi natin sila pwedeng pilitin. Siguraduhin lamang natin na magagawa nating maging available at madali tayong malalapitan ng mga taong gusto o kailangan ng ating tulong. Sinabi natin sa naunang video ng PFA ay parang assessment tool kung saan nalalaman natin kung ano ang mga pangangailangan ng mga tao. Napakahalaga nito sapagkat maaari na may mga tao na nangangailangan ng mas mataas pang mental health intervention o iba pang mga serbisyo na hindi na kayang matugunan ng PFA. Kadalasan ay makikita natin ito sa mga taong may mga malubhang mga sugat dahil sa sakuna, mga taong sobrang distressed na umabot na sa puntong hindi na nila kayang alagaan ng kanilang sarili o kaya yung kanilang mga anak, mga taong pwedeng saktan ng kanilang sarili, at mga taong pwedeng mailagay ang ibang tao sa panganib. Saan naman pwedeng gawin ng PFA? Ang PFA ay pwedeng maibigay pagkatapos mismo ng isang sakuna. Halimbawa, sa isang aksidente sa daan. Maaari rin itong ibigay ilang araw o ilang linggo matapos ang sakuna. Katulad na lamang sa mga natural na sakuna gaya ng bagyo o lindol, o kahit mga sakuna na gawang tao gaya ng armed conflict. Ano man ang tinagal mula nang mangyari ang sakuna, kapag nakakaranas pa rin ng mga apektadong tao ng distress, ang PFA ay makakatulong pa rin sa kanila. Ngayon naman, pag-usapan natin saan pwedeng ibigay ang PFA. Ang PFA ay maaaring gawin kahit saan, basta't ikaw at ang iyong bibigyan ng PFA ay ligtas. Tandaan na ang importanteng makamit bago mo masimulan ng PFA ay safety. Mas mainam kung mabibigyan natin ng mga tao ng privacy habang kinakausap natin sila para mabigyan natin ng confidentiality ang mga bagay na kanilang ibabahagi sa atin. Ang privacy at confidentiality ay napakahalaga, lalo na sa mga taong at risk, gaya ng mga katutubo na kailangan nating proteksyonan laban sa pang-aabuso at exploitation, mga taong biktima ng pang-aabuso at mga bata.